Kung nasan si Gutierrez. Bakit mo naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado. Magandang araw mga kababayan, ito na naman po ang News That Matters at ating panonoorin dito sa video na to na kung saan nagkainitan itong si Professor Malu Tequia at saka si Yusek Claire Castro mga kababayan. Pero bago tayo tumulak dyan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo dito sa kaganapan sa ating bansa. Eto, tumulak na po tayo, wag na nating patagalin mga kababayan. You cannot go beyond the total, you can realign. Yun yung rule sa budget process natin sa admin code. What do you have to say about, sinabi po kasi na, bakit po kailangan pa mag-insert yung 100 million when in fact, nag-veto po yung presidente natin ng mga infrastructure, 194 billion. Well, yung veto kasi, kailangan niyang gawin yun dahil napuna nga na mayroong mga insertions. Tapos yung veto na ginawa niya, hindi naman, may mga na-release dun sa na-veto. So, in fact, even as we talk now, yung FLR may nare-release. May na-release especially during the campaign period. The midterm campaign. In the midterm elections. So, alam mo, ang kailangang intindihin ng taong bayan, paano ba yung budget process? Paano ba, bakit nagkaka-insertions, di ba? Bakit nagkakaroon ng lump sum? Ang nasa admin code, pag may lump sum ka, ang presidente lang ang pwede mag-release ng lump sum. And again, siguro ang critical doon, ang presidente ang pumipirma ng budget. Yung sinabi ko kanina. So technically, oo, nandyan ang Kongreso, nandyan ang House of Representatives, pero pag submit sa presidente, sinabi nga niya, nabasa niya ang 4,509 pages, wala siya nakitang blanco. That is his contention. Iba yung contention ng House, sinaungab. That's why mayroong petition sa Supreme Court about that. Okay. What's your take on that, Yusek? Siyempre, tututulan ko yung sinabi niya. Di ba? Unang-una, sabi nga natin, may power na nga. Kung ikaw ba, balak mong magnakaw o dadami ka pa ba ng tao na makakausap? Sinabi nga ito kanina, bakit kailangan pantapikin itong si Saldi ko, kung pwede nilang ipasok ito sa mismong pinaka-NEP. Diba? Bakit kailangan marami ka pang tawaging tao kung ang balak mo talaga magnakaw? Yun lang yun eh. Ngayon pumirma ang Pangulo, of course. Kasi ito yung nakita niya. Inayos nila. Nag-veto ng line items ng 194 billion pesos. Mas malaki pa sa sinasabing insertion. So ipakita na lang natin kung yung mga insertion na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito. Kung ito, pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang nakinabang dito, sinong proponent yan, sinong proyekto yan, dahil may sinabi na si si Sec Gatchalian, na marami silang nakita na yung mga vinito. Yun nga ang problema. Yun nga ang problema mga kababayan dito. Marami nga nakikita sila, pero wala naman tayong nakakasuhan. Kasi po yan, yung mga ICI na yan, tsaka yung Department of Justice, tsaka yung Ombudsman, hawak po ng presidente. Hinaharang pa rin nila. Kaya yung speech ni Senator Marcoleta kanina dyan sa rally, kung saan itong dalawang to, yung Ombudsman Remulla, tsaka yung isang si Padulyon, yung Prosecutor General, ang trabaho nila is maglitis. Magkaso, ang problema, naharang nila. Walang nakakasuhan. Yun ang problema dito, mga kababayan, sa gobyerno natin. Gising, Claire Castro. Ano yung sinasabing mga proyektong sinabing pinasok daw ni Saldi ko? Doon sa inilabas na mga dokumento ni, yung pinost na mga documents ni Zaldico sa kanyang Saka, FB page. ito lang, kung totoo na may inuto sa kanya, bakit the following year, wala na siya as chair ng Appropriation Committee? O di ba dapat kung magkausap sila at nagkakasundo sila, dapat nandiyan pa rin siya? Ganun lang yun eh.
Well, I hesitate to call a list a document already. I mean, I'd like to be a bit more prudent about kasi mga nilalabas, these are usually just Excel lists. If we want to call it a document, it has to be a document talaga, an official document. But anyway, what's your thoughts on that? Yung listahan na linabas niya, may pahina eh. Galing yun sa House Gov, yung bill. So again, whether that was vetoed or what, the fact remains there was an insertion. Yes. Whether whoever received the money, the fact remains there was an insertion and that it forms part of the House General Appropriations Bill. The assertion of Zaldico in his three-part thing na hindi lang insertion, may natanggap ng bilyones. 56 billion. Ang sinasabi. What do you think of that? Ako'y naghihintay ng proof doon. Kasi iba yung nasa dokumento, iba yung sinabing binigay. Ngayon, kung titingnan mo yung maleta at yung assertions ni Gotesa, parang nagja-jive. Pero hindi mo naman kaagad mako-conclude na natatanggap yung 56B. Diba? So ako, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin. Yung isang bagsakan. At saka yung picture po, maleta lang eh. Oo. Asan yung laman? Mukhang may sale price pa yung isa eh. Oo, di ba? So, pero pag nakita mo si yung... Guteza, bakit lahat hindi alam kung nasaan din siya? Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Yeah. At saka Bakit yung mo naman sa akin pamilya niya. ibibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total, hindi. kayo Hindi ko naman alam yata kasi- may kakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Yung mga hindi kaalyado ko alam nyo kung yung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo Excuse hinahanap me. sa akin? Baka Ay, alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not Let's want ask to ng- go to the gutter. So, don't Let's ask start ng vote. kasi. Let's ask You're ng vote. putting Excuse something me. to me. Easy. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, bakit mo sa akin ipapaturo You can sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way But without you don't have to insulting start. people. But you don't have to excuse me. start. Okay po. Okay. Easy. Oy, kalma. So, yan talaga si Auntie Claire, mga kababayan. Ako, tignan nyo po, mga napikon dito sa tanong ni Professor Malu Tequilla kung nasaan si Orly Gutesa. Nagka-talungan lang naman. Walang awayan dito, Auntie Claire. Walang bangayan dito. Hindi to palengke. Ano to? Debate lang. Chill lang tayo. Ayan, mga kababayan. Panoorin po ulit natin. Ano You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And No, I don't Wala. know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. including the family. Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines eh. Tama naman si Madam Malu, mga kababayan, no? Itong sila Orly Gutesa, isunugal niya yung kanyang pagkatao at saka yung pamilya niya. Isinaalang-alang niya yung kanyang pamilya at saka yung kanyang sarili para lang maisiwalat tong kabalbalan nila former House Speaker Romualdez at tong sila Saldico. Kasi nga nung nandun siya sa Blue Ribbon Committee na iniimbestigan ni Senator Ping Lacson, napikon po siya kasi nga po pinagbibintangan po na fake po yung affidavit niya, yung notaryo niya, na which is hindi naman fake dahil alam naman natin lahat kapag nagpa-affidavit ka, nagpa-notaryo ka diyan sa mga notary, sa lahat dito sa bansa natin na kalat-kalat, wala naman talagang abogado. Ito, bilang lawyer Yuse Claire and Ms. Malu, gaano ngayon kahalaga siyang makita base doon sa mga sinabi rin ni Zaldico? Alam mo, Cheryl, mahalaga. Kasi siya yung unang nagsalita sa Senado ng utos sa kanya. Di ba? Nagdala ng pera. Yung mga sinabi niya doon, yung ang kanyang principal ay nagsabi na totoo na yung ginawa ng aking mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, pero hindi niya itinawit ni Guteza
ang Pangulong Bongbong Marcos doon, it was only As yung far as kanyang, the Martin it was just House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. Cheryl, napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman Ko, buuin niya. Yeah. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha sa ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano pong I think masasabi? they both agree naman, at least as far as that's concerned. Dapat kung may Lumabas. sasabihin na lahat. Oo. Tama ba? Pero yung sinasabi, Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. yung, bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga mga kababayan natin na nasa social post nila, no, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka na lang umuwi? Regardless daw na may banta sa buhay niya. Ako nga, ang suggestion ko, una pa, i-cancel yung passport para mapilitan. No? Pero hindi na-cancel. So dalawang importanteng tao dito sa kontrobersing ito ang wala sa Pilipinas, si Secretary Bonoan at siya. Na Alam nyo mga kababayan, mas maganda naman na talaga dapat na umuwi na ito si Saldico, di ba? Kasi talagang ito na nga yung nangyari, nilaglag na nga siya nung dalawa ni former House Speaker Romualdez tsaka itong si Bongbong Marcos. Mas maganda, umuwi na lang siya dito, huwag siyang matakot, di ba? Kasi kung talagang wala siyang kinakatakutan, umuwi siya dito, bakit siya natatakot mamatay? At least kung binaril ka, at least guilty yung gobyerno, kaya ka pinapatay. So mas maganda, umuwi ka na lang dito para maisiwalat at makulong yung mastermind at para may peace of mind ka na din. Total, wala na ring mawawala sa'yo dito. Total, sinabi mo na rin lang lahat na yung mga kabalbalan ng gobyerno. Ang tanging paraan lang dyan, sa pag-uwi mo, ituro mo na yung mastermind. Na kung sino na alam natin na para makulong, para matapos na yung corruption dito sa bansa at para matuldukan na, para makabangon na tayo at hindi na nakakaya yung sitwasyon ng ating bansa. pero yung papasok ka sa distrito na hindi naman pondo ng distrito, di ba? Parang- Doon parang ilalagay, courtesy, ibubuhos, Oo, makikipark. doon. Ayun na nga, Oo. parking. Ang dalawa yung sinabi ni Congressman Tiangco Sabi ko, ang takeaway ko doon, very systematic yung ginawang operation dyan sa mga yan na lumalabas na ang pondo ng bayan napunta kung saan. Sa akin, ang very particular sa akin, kung may ghost project, ba't hindi file ng kaso? Ghost na nga eh. What evidence? What proof do you need? Hindi nag-exist. Nasa papel. Nasa NCA, nasa SARO. Dapat dito merong proyekto. Pumunta ko doon, wala. Bakit hindi kaagad file ng kaso? That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may Tama si Professor Malu, mga kababayan, di ba? Nakita mo na ngang may ghost project, but wala pang nakakasuhan. Tama, I agree with that. Kasi kung alam mo naman nang may mga ghost project, may mga pondo na yan, bayad na yan, bakit walang nagawa? At saka lang gumawa ng aksyon itong gobyerno natin noong time na nagkakabistuhan na. Bakit pa mula nung umupo yung presidente natin, bakit hindi niya nakita yan kung talagang wala silang kasalanan? Di ba? may umusad. 110 days na. Di ba? Meron na po na-file. May na-file na po. Kung hindi po kayo Ibang ghost updated, projects? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. Oh, So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po sa inyong Just to be fair detalye. with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed.
nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo ng detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandoon po yung mga reports namin. Sorry, what do you have to say about Saldico saying na dumaan lang yung pera sa kanya, nag-deliver lang siya, wala siyang tinanggap? Hindi naman ako naniniwala doon. Hindi yung kultura sa Kongreso. I'm sorry to say that, no? I have matagal na ako tumutulong sa kampanya ng mga politiko. Masakit sa akin ito nangyayari. Pero I have to say, what I have to say as a Filipino citizen, hindi totoo yun. Sa Kongreso, sa legislative body, porsyentuhan eh. Yun nga waiting shed. Magpapagawa ka ng waiting shed, bibigyan ka ng porsyento ng kontratista. Waiting shed lang yun, ha? Waiting shed lang yun, ha? At sasabihin, nung panahon ko waiting shed eh. Ngayon bawal na eh. At Dati sasabihin, basketball court tsaka waiting shed. Oo, yan. Tapos sasabihin, Malaki yun. yung ibang ayaw tumanggap, yung para sa akin, idagdag mo na lang ng waiting shed. May ganon eh. Talaga may SOP. Pero ngayon, sumusobra dahil yung serbisyo para sa tao ang nawawala. Pero Ms. Malu, let me ask you about that. Sabi nga ninyo, hindi ka panipaniwala na wala siyang nakuha. Sa lahat na sinisiwalat niya ngayon ng billion-billion, na wala siyang, hindi siya napartehan. Kung ganon, wouldn't that kind of claim to complete innocence also detract from his overall testimony, credibility testimony? Yes. Perfect example is Masibis. Masibis was built Misibis. on what? Misibis was built on what? Right? So, ang akin, let's call a spade a spade. Let's not quibble just because Congressman Ko all of a sudden turned out to be the hero here. I'm holding that judgment that he is a hero because I do not know his script and I do not know where it fall. Ang hope ko lang is sana makatulong sa bayan para maintindihan ano ba nangyari sa aming taxes. Ano ba nangyari sa kaban ng bayan? Kasi napakahalaga yon at napakahalagang i-explain sa taong bayan na yung inyong again, I go back. Why are contributions of citizens very important? In a situation where we are right now, where the economy is floundering. Why do I mean floundering? The foreign exchange is almost 60. The stock exchange, when Saldico made his first video, talagang dumaus-us ang stock exchange natin. Our FDI, and the worst part is the capital formation. Ngayon lang nagkaroon ng problema ang bansa na ang capital formation nagkaganyan dahil wala tayong infra. Wala tayo yung sinasabi na BBM, Build Better More, wala. So paano mo mapapamprime ang ekonomiya? So yun ang Ayan mga kababayan, nakita nyo po yung paliwanag ni Ma'am Malu. Napakalaking bagay na naman po na natutunan natin dito na talagang tong administrasyon ni BBM kulang po sa mga kulang ng leadership mga kababayan. Kung kailan na nangyari na tong mga gusot na to nagsisisihan pa sila mga kababayan. Yun po yung nakita ko dito na itong tama yung sinasabi ni Ma'am Malu na regarding about dito sa gobyerno natin, which is defensive naman yung si Yusek Claire Castro na hindi naman talaga nila ginawa ng paraan. Ngayon lang naman sila gumagawa ng paraan. At higit sa lahat, wala pang nakakasuhan na mga na makulong mga kababayan. So, mabagal po yung gobyerno natin. So, tama po si Professor Malu. I agree with Professor Malu na marami pong lapses itong gobyerno natin. Pamprime ang ekonomiya. So, yun ang nakakalungkot. Itong third quarter, is really a downer, and I don't expect the fourth quarter will be any better. And usually, fourth quarter will rebound, di ba? Kasi Pasko, di ba? Yung export mo, dahil Pasko yung mga products natin, but I don't think that will happen. And to a certain, that is very important for everyone. Pero ang Malacanang po ba is worried about mga ganito po, yung mga consequence sa ekonomiya? Dahil sa nangyayari na to, dahil sa unang-una may kalamidad. Factor ito. Kalamidad,
at yung usapin tungkol sa korupsyon na inumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. para imbestigahan. Dahil, tandaan natin, 2020 may ghost projects na wala naman nag-imbestiga. Ngayon lang. Dapat nga itong mga call for against corruption, noong pa to Pero si Pangulong Marcos Jr. ang nagpaumpisa. Well, anyway, nababahala rin ang Pangulo. Of course, ekonomiya to. Pero nandun pa rin yung positive na view na tayo lilipas din to dahil nakikita naman ng mga investors na ang Pangulo mismo, siya ang kumakalaban sa korupsyon. At sana nga, wala na lang yung ibang mga obstructionist na, nang iintriga pa. Tulungan na lang natin ang ating gobyerno na mairaos to at mapanagot ang dapat mapanagot. Yun lang naman ang dapat Don't you think the President would like to address the public after nitong paglabas ni Zaldico? Kasi parang recently naman po, ang mga nangyari is more on yung pagre-report po niya, Q&A sa media, pero do you think... About Zaldico's statement? Especially po since Address the Ko public. mentioned himself Hindi siya nababahala dahil alam niya, puro mali ang sinabi. Doon pa lang in-explain ko sa inyo kanina, in the absence of Ms. Tikia, sinabi ko sa inyo, inisa-isa ko sa inyo kung ano yung mali. So, Inconsistencies doon inconsistencies. And at the same time, hindi na mabahala ang Pangulo dyan. Mas nababahala ang Pangulo na dapat mabilis na ma-action ng lahat ang mga kasong ito para may mapanagot na talaga. Yun. Dahil po sinabi nyo na mas nababahala siya, mas gusto niyang mas mapabilis. Though sabi nyo nga po kanina ay hindi siya makikialam sa ICI. Kaya nga tinayo yung ICI para maging independent ito. Pero with this call, na for the people na saying na, well, yung mga miyembro po ng INC at nakikisa ngayon, ay hindi enough sa kanila yung ICI. Gusto nilang mas maging transparent ang ICI. Sa tingin nyo, sa ano yung pwedeng, di ko magamit yung word na pakialaman na ng Pangulo, kasi sabi nyo ayaw Pakiusapan? na pwedeng gawin ng Pangulo na marinig, pakinggan ng ICI kung ano yung isinisigaw ng taong What bayan. intervention, if any? Actually, with this kind of rally, prayer rally, peaceful rally, hindi na kailangan magsalita ang Pangulo. Alam na ng ICI kung anong sinasabi ng mga tao. So it's up to them kung ano i-decide nila na procedure. Siguro po panghuli, before we both let you go, Ms. Malu, your take on this Maraming protesta. salamat sa inyong imbitasyon. Nananawagan ako sa mga Pilipino, karapatan po nating pumunta dyan sa EDSA at sa Quirino. Karapatan po natin, bakit? Dahil kung natatandaan niyo yung social contract, lahat tayo may karapatan, certain rights binigay natin sa gobyerno para pamahalaan ang ating buhay. Ang mandato ay galing sa tao, ang mandato ay kailangang respetuhin. Yung final ko siguro, yung hindi climate change ang problema, hindi climate, kundi confidence. You have to build the confidence in the market. And part of that confidence is the level of trust. Attorney Claire? Yes, totoo yan. May karapatan po ang bawat tao na magsalita, ipahayag ang kanilang damdamin. Huwag lamang po silang manalig sa mga fake news. Yun po ang nakakasira sa ating gobyerno. Tandaan po natin, ang Pangulo po, siya po ang nagpasimula ng investigasyon na ito. Gusto niya po mapanagot, ang dapat na mapanagot, lahat ng sangkot, walang sinisino, kamag-anak, kaalyado, kaibigan. Hindi po ito exempted ayon sa ating Pangulo. So, kaya po, nandito itong Pangulo para yung trust po ninyo at yung confidence po ninyo ay mas lalo pang lumaki sa gobyernong ito. Tandaan po natin, kaisa niyo po ang gobyerno, kaisa niyo po ang Pangulo na masawata ang korupsyon. Ayan mga kababayan, talagang nababahala na ang ating Pangulo dito sa kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. So, ang mangyayari po dyan, baka hindi matapos tong taon na to. Baka hindi na makayanan to ng ating Pangulo. Tong si Yusek Claire Castro, yung araw-araw na nangyayari dito sa bansa, baka bumagsak na po yung katawan nila dalawa dahil sa mga problema dito. Maganda na lang po, ang kagandahan po niyan, bumaba na lang ho sa pwesto para guminhawa naman na tong bansa natin, makaahon na sa hirap mga kababayan. Hanggang dito na lang ho muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan, share, like, subscribe para updated po tayo sa kaganapan dito sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-iingat-ingat po kayo lagi. Ito po ang News That Matters and God bless.